Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Ram Javere Jr. Pag-usapan po natin ngayon ang Police Authority. Okay, ang police po ay walang police power. Ang mayroong police power ay yung mga politiko. Mayor, congressman, senador, presidente. Ang sa police po ay authority. Kaya kung tawagin po natin sila ay otoridad. Yan po. Ano po yung sinasabi ko na serbisyo na ramdam ng tao? Yan po yung dalawa. Yung crime prevention at yung investigation. Okay, sa crime prevention, yan po yung mga police visibility, mga umiikot sa kalye or naka-standby sila sa mga prone areas para siguraduhin ligtas ang ating mga taong bayan. Ngunit, minsan, nangyari talaga, hindi natin maiwasan, may nangyaring krimen, ang susunod na step po nila is crime investigation. Yan po, alam po ninyo, nararamdaman po ninyo yan. Bakit po? Kung meron kayong gustong kasuhan, diba? Yung nagnakaw sa inyo, nanakit sa inyo na medyo mabigat ang pananakit sa inyo, sa katawan ninyo, pwedeng sampa ng kaso. Ngayon, ang pagkakaiba po niyan, sa pulis kasi, pwede niya arestuhin. Basta pumapasok po ng warrantless arrest o yung elements. Ano po yung warrantless arrest? Yan po yung in flagrante delicto. O yung sabihin, nangyari po yung krimen in the presence ng police. O kaya, yung police may probable cause at yung facts of the incident that the person to be arrested is the one who committed the offense, pwede rin po niyang arrestin. Yung tumakas po sa kulungan, yung meron pong mawaran, hinuhuli po ng pulis yan. Ngayon, kunyari, kayo po ay nanakawan sa bahay, nahuli naman yung tao. So, yan pwede ko ikulong ng pulis at kasuhan. Hindi nyo kailangan abogado. Yung pulis po ang tutulong sa inyo. Siya po ang kukuha ng information ninyo at siya na rin po yung mag-administer na oath. Hindi na ninyo kailangan magpa-oath pa sa iba. Kasi mayroon pong otoridad ang pulis para mag-administer na oath base sa RA 6975 Section 50. Yan po. So, siya na rin magsasabi, kayo na nun pa, ito pong yung sinasabi ay pawang katotohanan lamang, o pipirmahan na po niya, at yan po isasampa yung information sa prosecutor. Yan po. Kahit na po yung krimen matagal na nangyari, pwede pa rin po mag-file ng regular filing ang police officers. Yan po ang trabaho nila na binibigay para sa taong bayan. Mabigat po ang katungkulan ng kapulisan. Pero ito po ay para matulungan ang taong bayan. Yan po, hindi na kailangan mag-isip na kailangan pa ng abogado para magsampa ng kaso. Karamihan niya, ganyan sinasabi. Hindi po. Pag may ginawang krimen sa inyo, dapat isampa po ng pulis ang mag-file ng kaso. Kung mayroong mga ebidensya. Po ba? Kasi siyempre, iniimbestigahan po natin. Sana kompleto po yung mga investigation na evidence na isasubmit po natin. Siyempre, kung nasaktan po kayo, medical certificate. Mga ganyan po. Kailangan naman po yan. Basta yung sa inyo po, yan dalawang trabaho na yan rin nararamdaman, basta kailangan po ninyo, sabihin nyo, kahit naman ako, tutulungan ko kayo. Kung kayo ay naagrabyado, pero wag po kayo nang aagrabyado. Diba? Para hindi po tayo mabalikan ng karma. Yun po, masama po yung gumagawa ng mga krimen. Mabalik po yan sa inyo. So, yun lamang po. Magandang araw po muli sa inyo lahat.